Target ng Department of Migrant Workers na magkaroon ng legal agreement ang Pilipinas sa South Korea para sa mga seasonal farm workers. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Mahaba ang wishlist ng Department of Migrant Workers o DMW para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW. Kabilang sa wishlist na ito ang magkaroon ng National Government to National Government approach ang SOLS Seasonal Workers Program o SWP. Pinapatupad natin na ang paglatag ng safeguards, protection, standard contract, siguradong may limited working hours para hindi mapagod ang seasonal workers, may standard wage or wages that comply with the Korean minimum wage, and merong mga safety protections para sa aspetong pangkalusugan ng ating mga OFWs. Sinabi rin nito na habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng pamahalaan ng South Korea at Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon, pinangunahan ng DMW nitong nakaraang buwan ang pagpaalis ng 39 na mga Pilipino bilang SWP. Ang nasabing mga OFW ay galing sa 3 LGU ng Pampanga. Sa susunod na linggo naman, nakatakdang lumipad sa South Korea ang ikalawang batch na binubuo ng 70 OFW. Ang ginagawa natin, we are screening the contracts, we are making them OWA members para may karagdagang protection din sila mula sa OWA at si kay Admin Arnel Ignacio. And we have also given the LGUs the responsibility to conduct orientation ng kanilang constituents bago umalis para siguradong alam nila yung pupuntahang trabaho, mga karapan na nila, mga responsibilidad nila. And at the same time, sila din ay magmo-monitor ng sitwasyon ng kanilang mga constituents. Bago nito, mayroon ng agreement ang mga LGU ng bansa at South Korea na tinawag nilang Sisterhood Agreement. 2 taon na ang nakalipas. Ang mga LGU ng bansa ay nagpapadala ng seasonal farm workers sa nasabing bansa. Kaya lang ayon kay Kakdak, nakatanggap sila ng mga reklamo. Ang ating Migrant Workers Office nagtala ng around 160 labor complaints pertaining to violations of the contract, uncomfortable or undesirable working and living conditions sa farms sa Korea, mga underpayment of wages, withholding of passports, at merong 6 na cases of deaths. Natural causes, no? Hindi naman dahil sa inabuso sila sa farms, but natural causes at mga labor at mga physical abuse, mga 5. Kaya naman ipinag-utos nila kasama ang Department of the Interior and Local Government o DILG na ipatigil muna ang Sisterhood Agreement. Last January 11, we issued Advisory 1 where we imposed a moratorium on the deployment of seasonal workers to Korea, pending the regulatory intervention of the DMW. About 2 weeks after, ang DILG issued a similar instructive moratorium to the LGUs. December 2023 sa tala ng DMW, mayroong 3,353 na mga Filipino seasonal workers ang nasa South Korea ngayon. Samantala, noong pang 2002, may umiiral ng kasunduan ang bansa at South Korea sa pagkuha ng mga factory workers na tinawag nilang Employment Permit System. Noel Talakay para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.